Noong nakaraang linggo, nasaksiyan nyo kung paanong ang ginto ay kinukuha sa ilalim ng lupa at ginagawang alahas. Nakita rin natin ang ilang sitwasyon sa mga lugar na minimina. Kung paano ang ilang hayop tulad ng Brahmin ni Kite ay posibleng mawalan ng tahanan. Pero hindi pa dito natatapos ang pagkilala natin sa ating mga mineral dahil sa loob at labas ng ating tahanan. Sari-saring bagay ang makikita at halos lahat ay galing sa pagmimina. Pero may isang mineral ang unti-unti nating makikilala. Ito na yung dahilan kung bakit mahal ang ginto. Sundan natin itong mga truck na ito, no? Tignan natin kung saan nila dadalhin ito ngayon. Daang libong taon na ang nakakaraan nang sinimulan ng taong gumamit ng metal mula sa mineral. Hanggang ngayon, naging mahalaga ang kanilang papel sa makabagong henerasyon. So, doktora, ang ibig nyo sabihin lahat ng bagay na ginagamit natin sa pang-araw-araw natin, lahat ng bagay na dumadaan sa kamay natin, posibleng or may produktong galing sa mining. Oo. Gusto ko ipakita sa iyo ang isang magandang halimbawa ay itong bahay na to. Ito, ang kanilang mga kete ay yari sa stainless steel. Ito, yari sa bakal. Ito, Cheese grater. cheese grater ito. Stainless. Yari ito sa stainless steel. Kadalasan stainless ang most abundant na Oo, kasi pag halimbawa hindi mo hinaluan siya ng nickel and chrome, Mabilis madali makurog. siyang makurode at kalawangin. So, Doktora, it's amazing na halos lahat, if not lahat pala ng bagay na ginagamit natin, nanggaling or may part o may material na nanggaling sa minahan. Halos lahat ng ginagamit natin araw-araw ay may mga material o mga components na nanggaling sa pagmimina. So, Kagaya even- nito cellphone mo. Opo, ito Tingnan cellphone. natin. Ito, meron siyang copper, Mhm. meron siyang gold, meron siyang tin. Etong Glass glass, niya. quartz ito. Oo. Nanggaling sa quartz. Mhm. So, Etong relos mo, opo, eto may quartz siya. opo. Etong bracelet mo, stainless steel. Eto, made up of copper. Galing pala ako sa minahan. Ang simpleng mineral ay naging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Samahan natin si Doc Nielsen Donatong kilalanin ang mineral na nickel at ang naging katumbas nito sa ating kalikasan. Sakay tayo ng charter plane, ano? Susundan natin yung mga tao dito sa Rio Tuba para alamin natin yung paano ba yung nickel, paano ba minimina yan at saka yung mga lugar kung saan pinayagan mag-mining ng nickel. Nung nasa eroplano kami, nakita ko ang ganda ng Palawan. Green na green siya. Papunta kami doon sa Rio Tuba. Itong kumpanya na ito, yung Rio Tuba Mining Corporation, they started in mga early 70s. So that makes it 30 years, you know. In the 30 years, nakita ko yung lawak ng minimina nila. Ayos. Smooth landing. Bukod sa hitik na biodiversity ng Palawan, sagana rin ang probinsya sa mineral tulad ng nickel.
Dito tayo sa minahan at syempre safety first. Magsusuot ako ng reflectorized vest kasi may mga panahon na sobrang lakas ng alikabok at may mga dumadaan ng mga truck at kailangan makita nila tayo. Dito nagsisimula ang lahat, ano? Para makagawa lang tayo ng isang stainless na jeep, binubungkal pala yan dito sa isang minahan kung saan makakakuha tayo ng nickel. Oras na minimina itong open pit na ito, no? Yung tinatawag na open pit at hinahanap yung layer ng lupa na mataas ang content ng nickel. Pero paano nga ba minimina ang mineral na ito? May bahagi ng lupa kung saan matatagpuan ang nickel. Sa taas na bahagi ng lupa o topsoil na tinatawag, itong laterite zone, kung saan maliliit na porsyento lang ng nickel ang maaaring makuha. Sa ilalim pa nito ay ang limonite zone. Katulad ng laterite, konti din ang nickel content na matatagpuan dito. At sa baba nito, ang tinatawag nilang saprolite zone, kung saan makikita ang mga malalaking bato at matataas na kalidad ng nickel. At ang bahaging ito ang minimina ng mga mining company para ibenta. Pero may ilang katutubo ang hindi pumayag na minahin ang kanilang lugar. Sa sobrang taas ng demand natin sa mga pangangailangan natin, lalo na sa komunikasyon tulad ng mga laptops, cellphones, mga gamit natin sa bahay, mga sasakyan, lahat ito nangangailangan ng nickel. Ayan, kasama natin yung mga experts natin at ayan, makita natin dahil patag siya, yung hangin may dalang mga buha-buhangin. Gaano kalaking area na ang na-mine dito sa Rio Tuba since 1970s? Ang nagamit lang namin na area is something like 500 Hectares. kasama na yung lahat ng facilities. Nung nakita ko yung mga damage na nangyari sa bundok, siyempre gusto lang natin maintindihan paano ba yung operations ng isang mining company? Ano ba yung mga nangyayari sa loob ng operation nyo? Ito yung pinakagarahe ng mga dump truck. Ito yung hard hat zone. So, hintayin natin dito yung mga driver kasi ito yung oras ng pagdating nila, yung shifting. Ito yung mga driver, mga empleyado na siyang kumukuha ng nickel dito sa Rio Tuba. Kayo pa yung nagsischedule nito? Hindi, kanya-kanya kami. May limonite, may saprolite. Sana po kayo kumakain ng pananghalian nyo, mga ganun. Sa taas na sa truck na mismo. Ano pong baon nyo? Ay, itlog bro. Wow! Yung mining kasi so high in demand na kailangan 24 hours ang operations. Ano? And then nagulat ako dahil 3 shiftings para yung mga miners doon kasi kailangan tuloy-tuloy, gabi, umaga ang trabaho doon. Ang Palawan ang sinasabing last frontier ng bansa dahil sa yaman ng kalikasan. Pero ito rin ang dahilan kung bakit marami ang naaakit na magmina rito. The large-scale footprint is only about 0.2% of the entire area of the country. So we shouldn't be worried, and these are mineralized lands, not agricultural lands. So we shouldn't be worried about the issue of food or fishing.
naubos yung mga truck dito, papunta na sila sa site nila. Kung ano, ang dami nang nakaparada dito. By 8 o'clock, wala nang mga sasakyan. Lahat nandun na sila sa site. Panglima ang Pilipinas sa may pinakamalaking deposito ng nickel sa mundo. Halos 13 milyon metro toneladang nickel ang naukuha sa bansa kada taon. So itong tinatayuan ko ngayon, ito yung tinatawag na laterite, ano? Ito yung pagkatapos ng topsoil, ito yung makikita. Tapos sumunod doon, yung limonite, yun yung kulay kalawang. Yung orange na yan. Ito yung waste ng mine kasi hindi nila ito hindi ito tinatanggap para iproseso doon dahil masyadong mahal daw dahil bulky. Approximately daw nasa 1 to 2 tons ng lupa na may minerals ang kaya ng isang bucket na ganyan. Tignan natin kung gaano kabilis mapuno itong mga truck, gaano kabilis nasisira yung isang gubat para i-mine. Bukod sa nickel, meron ding cobalt, iron at chromite ang lupang ito na maaari rin daw ibenta. Para mahiwalay mo yung nickel doon sa lupa at ibang mga metallic minerals, kailangan mo maglagay ng sulfuric acid na yun. Ngayon, pag nahiwalay mo na, para makuha mo ulit yung nickel cobalt na yun, kailangan mo ngayon magpasok ng limestone para hindi siya ganun ka-acidic. Malaki ang kahalagahan ng limestone para mag-neutralize ng isang napaka-acidic na halo ng nickel, Ibig sabihin, kaya niyang bawasan o pababain ng mataas na acid na nakahalo sa paghihiwalay ng metal. So ito na yung finished product ng limestone. Ito yung kinukuha ng processing plant ng nickel dito sa Rio Tuba. At ito yung hinahalo doon sa tangke kung saan naglalagay sila ng asido. At pagkatapos nila mahiwalay yung nickel, ito yung mag-neutralize ng acidity. Ang pan-testing daw nila dito, ginagamitan to ng X-ray. At ang bakal sa X-ray, lumalabas na puti. So doon nila makikita yung concentration, yung quality ng na-produce nilang nickel. Sundan natin itong mga truck na ito kung saan dadalhin nila yung ore. Itong number 133. Meron siya parating backup na isang truck. Ito pala, just in case magkaroon ng leakage ng sulfuric acid, may karga yung backup na truck ng lime. Yan yung pang neutralize ng sulfuric acid. Narating na natin itong site kung saan dinideliver itong mga lupa na ito na may halong nickel. Ito yung
ano, no? Ito yung stockyard ng mga limonite, mga saprolite. Dito muna tinatambak to. Ito yung high grade nickel, ano, o yung saprolite na tinatawag. Yung green na yan, yun yung nickel. At dito nakita natin sa site, ano. Isa ang bansang Japan sa bumibili na nickel dito sa Pilipinas para gawing stainless steel. Sa buong mundo, mahalaga ang naging papel ng nickel sa pag-unlad, lalo na sa industriya ng makinarya. Hindi tatakbo ang mga pagawaan kung walang nickel. Pero hindi lang Japan ang sinusuplayan ng Pilipinas. Ito na yung tugboat. Ito yung kinakarga ng low grade nickel. So kayang-kaya pumasok ng isang truck sa loob. Ito yung sinundan natin dun sa stockpile ng mga ore. Ito yung low grade. Ang punta daw nito sa China. Na-curious tayo. Anong nangyayari dun sa lupa natin pagka yung nickel ore ang transport sa Japan? Nagkakasya ang 90 truckloads ng itong low-grade nickel ore. Biro mo, kaya niya nang makabuo ng isang lote. Kung 4 sa isang araw na ganito ang siniship papunta ng anumang bansa, tulad nito papuntang China. Around 300 trucks daw ang bumabiyahe papunta dito sa pier. Ganun ka-busy, no? Inabot na ng dilim sila Doc sa pier at napag-alaman nilang Dito makikita natin na hanggang gabi, mga alas 7 na, no? Tuloy-tuloy pa rin yung pagtrabaho ng mga truck operators dahil yun nga, 24 hours ang operasyon ng minahan ng nickel. At dito, sinasakay pa rin nila yung mga low-grade nickel ore. pero hindi lang pala sila Doc ang bisita sa lugar. Doon, pagpunta ka doon, nakita mo yung mining action doon. Pero ito, nandito na yung mga ducks. Natuto na silang mabuhay dito kahit may konting istorbo. Isa lang ang Rio Tuba Mining Corporation na nagmimina ng nickel sa Palawan para suplayan ang pangangailangan natin sa nickel. Pero bago pa man mapunta ang miniminang mineral sa ating kabahayan, marami pa itong dapat pagdaanan. Alaman natin na pag minimina nila yung mga nickel ore na ito, kailangan gumamit ng tubig para mahugasan mo yung mga nickel ore na yun, yung saprolite. Pero para sa mga environmentalist, issue kung saan napupunta ang tubig na pinanghuhugasan ng mineral. Kaya para maiwasan daw ang pagkalat ng dumi sa kanilang planta, gumawa ang mga kumpanya ng minahan ng tailings pond. Makikita natin na bitak-bitak yung lupa dito, no? Dahil nung una, binomba ito, no? Pinump yung fillings or parang malapot na putik, 25% solids, binomba yan dito sa taas. At nung naubos yung moisture niya, nag-crack dahil na-absorb na lahat, nag-evaporate na yung moisture niya. Kaya naghiwa-hiwalay ngayon to. Kaya pula ang itsura nito dahil sa pinanggagawa natin ng bakal. Parang kalawang. O ngayon, para hindi lang basta mabubuhay dito ang halaman kung hindi nyo taniman ng damo. Kailangan may intervention pa. Maglagay ka ng topsoil at saka fertilizer. So vegetation can start. Ito malago na yung damo. Ito daw muna ang pang-primer nila. Ito yung entrada ng bundok sa Brooks Point. At ito yung sinasabi nga na na-claim na ito ng mga mining companies. So, hindi pa sila nag-ooperate dahil hindi pa na-aprobahan yung applications nila. Talagang gubat na ito ang pinapasok natin. At pati yung mga halaman dito kakaiba, no?
Tayo nakitang test pit dito. Ito, malapit ito sa karsada kaya meron mga warning yan na ganito may mga bakod ano. Pero ito yung ebidensya na talagang itong lugar na ito ay ina-applyan ng mining ano. Palawan Tarantula, meron tayong nakita dito at first time ko makakita ng ganito. Kinakatakutan daw ito dahil nangagat. Saka meron din siyang venom ano. Grabe oh, nakita mo yung ngipin niya oh. Agresibo talaga. May fangs niya, napakalalim. Kung kumagat siguro ito sa mga prey niya, talagang yung venom nito kayang patayin kagad. Meron dito pangalawang test pit na nakita natin dito sa bundok. At nasa taas tayo na 228 meters above sea level. At maghuhukay sila ng mga 20 meters pailalim para kuhanin yung mga saprolite ulit doon at tignan yung quality. Pangalawa pa lang ito doon sa mga test pits na nakikita natin at yun na nga, yung pinapangambahan natin yung may mga mahulog dito na kahit anumang uring buhay tulad ng mga tao o mga hayop ay pwedeng ma-disgrasya dito. Tulad yan, may nakita tayong daga. Ito. Kuya, anong dala niyo po? Ito yung pinakadagta ng puno ano, ng almasiga, isang klaseng puno na dito lang sa Pilipinas na makikita. Saan niyo po ito nakuha? Anong masasabi niyo tungkol sa pagpasok ng minahan dito? Kaya wala kaming magawa ay dahil talo kami sa ano at saka hindi kami makasulat. Yun na kaya kung nasasalita lang mayroon kaming magagawa kung nasasalita pero kung nasasulat hindi namin kaya. Sila ang miyembro ng tribong Palauan. Ayaw nila sa pagmimina dahil mawawala raw ang kagubatan na kanilang inaasahan. Pero dahil ang kanilang leader ay napapayag na rin ng ilang mining companies, wala na silang magawa. Yung mga katutubo o yung mga indigenous peoples natin, meron silang special na batas, yung IPRA. At nakalagay doon, may karapatan sila na mabigyan ng malaya, nauna at makatotohan ng pagpayag o tinatawag na free, prior, and informed consent. So dapat malaya silang at naintindihan nila yung mangyayari at pag malaya at naintindihan na nila, kailangan silang pumayag. Yun ang napakahalagang karapatan kung may mga katutubo doon sa gustong minahin. Isang bagong mining exploration ang aprobado ng isagawa dito sa Brooks Point, Palawan. Sakop nito ang Mount Matalingahan na sinasabing hitik sa buhay ilang at marami pa raw dito ang hindi pa nadidiskubre. Sa agrikultura nakaasa ang karamihan ng mga taga-Palawan, kaya kung maapektuhan ang kanilang palayan, mawawalan sila ng hanap buhay. Dito meron mga small mining companies na nagsimula ng mag-mine tapos nag-expire na yung kontrata nila. Maraming watershed dito sa Nara. Ang bundok dito sa Nara yung Victoria's Point. Sa baba nito, ang daming farmers dito, ang daming rice farmers. Ito yung apektadong komunidad sa Nara. Ito yung naging focus ng problema natin dahil nagkakaroon na ng complaint yung mga community dito. Ayon sa mga residente, apektado na raw ang kanilang inuming tubig dahil sa lupang may halong metal o laterite na napupunta sa talon. Watershed po namin yan. Ngayon, yung ilog o yung mga nagsusupply na tubig sa aming mga sakan ay nanggagaling yung iba dyan. May parang talon dyan. Opo, mayroon po kaming isang dam pa doon. Pupunta tayo doon sa taas ng Mount Victoria Range kung saan nandun yung nickel mining. Titignan natin yung kino-complain nila na nasira na yung river, kaya umaapaw na yung mga laterites dito. No? Notice ko kagad yung mga puno na kakaiba sila.
Ito kilala nila itong hardest wood na ito, itong iron wood ano. Pati chainsaw itak nabubungi dito. Pero pagdating ng minahan, pati ito walang kalalagyan. Ang naisip ko sa kanila, ang tinututukan nila yung rice field nila. Pero sila, binibigyan nilang kahalagaan yung mga hardwood trees na that live centuries already in this area. Kumpara natin yung itsura nito. Nakita mo yung mga puno, no? Na ganunan. Yun yung magandang effect ng natural na landscape ng kagubatan. Dinala nila kami sa bundok, nakatawid ata kami ng 12 na rivers. They're very much concerned about their watershed kasi dito sila kumukuha ng tubig nila. That water stream goes all the way to the community down in Nara na iniinom ng tao. Yung malaki naman. 80 degrees na paakyat. Ayan, nakakaubos ng lakas. Laki. Vine snake. Okay, so ito mukhang vine snake to. At makikita natin may haba siya siguro na kalating yarda, no? Nakaabang lang siya, oh. Mga 1 meter. Isang metro, no? Ay, oo, saan yung buntot? Dito rin. Sa bandang gitna niya. Bandang gitna niya. Nakaganon, ano? Oo. Sobra yung yan siguro, Dok, mga 1 metro sobra. Sarap. Ilang metro paakyat, nandun na yung mining company. Nandito na tayo sa quarry site. Kitang-kita na natin yung mga tinibag ng bundok. Sa ngayon, mahigit 13 large-scale mining companies ang naghihintay para maaprubahan ang kanilang permit sa pagmimina sa Palawan. Barbed wire. Ibig sabihin bawal pumasok dito yung mga tao, hindi sila maka-access sa mga pupuntahan nila. Na walang karapatan ng taong mamamayan nito dahil ito yung public property sa gobyerno. Tapos lagyan ng private property, no trespassing. Binakod pa. Paano tayo dadaan ito? Saan tayo dadaan ngayon eh? Saan dadaan ang tao ngayon kasi nabakod na? Ay lalo pa yung proyekto ng NIA dyan, nandyan sa baba. Yung mas masakit Yung dam, sa loob, yung napakasakit na sinakop nila yung aming intik dam. Oo, Yun ang sumusuporta sa aming mga sakahan. Kaya nagkakaroon kami ng problema dahil hindi namin maisaayos na maayos yung daloy ng tubig papunta sa mga sakahan namin. Pagka mga dambuhalang minahan, kaya nilang maglagay ng bakod sa aming lugar na ganyan, tapos sasabihin ng private property, samantalang kaming mga magsasaka na nandito, hindi kami pwedeng magkaingin dahil bawal. Pinapatakbo na makabagong teknolohiya ang buhay ng marami sa atin. Dahil sa mga metal tulad ng nickel, napapagaan natin ang pang-araw-araw na gawain. Pero kapalit naman nito ang mabigat na realidad. Ang kalikasan ang kailangan magbayad. Siguro isa sa pinaka-importanting tanong ng marami kung napaka-importante ng mina, ng pagmimina, paano natin babalansehin ito? Meron tayong mga ini-introduce ng mga technologies para ma-address natin yung mga
nasisira natin habang tayo nagmimina. Natutunan natin dito sa episode na ito, parang sad na kailangan natin maging dependent sa mga modern materials, mga gamit natin sa buhay na kailangan natin mag-produce ng mga minerals para makagawa ng mga ganitong bagay. Kailangan nating magtipid sa paggamit ng sa mga miniminang bagay